Kaya ko kaya ito? At alang-alanganin ka. Sana sa umagang ito, walang ganon. Self-esteem, hallelujah, duda sa sarili kapag iniisip ng isang tao na hindi siya sapat para sa mga gawain, sa simbahan o anuman, dapat magising tayo, maradayaw tayo, glory to God. Amen? And then, sa susunod, letter D, basahin natin, 1, 2, 3, go! Lack of purpose. Anong ibig sabihin ng lack of purpose? Kakulangan ng layunin. Tama ba? Layunin, purpose? Walang layunin. Ibig sabihin ngayon tayo, wala lang nga eh. No makalagip, kulang. Ibig sabihin, no kaya't na lang, parang modi-modi lang. Wala nga. Parang modi-modi lang siya. Mga kapatid, kitaan tayo kumaligay, glory to God. Nga, hantay ko mga lack of purpose, walang kaplano-plano sa buhay. Proverbs chapter 10 verse 4 to 6. Basahin nyo ito na dyan. Kung ano ang naisip, yun na yun. Walang kaplano-plano. And then letter A, fear of failure. Tama? Fear of failure. Mabutang kadajay pagkakamali. Mabutang nagkamali kasi. Takot siyang magkamali. Ha? Experience natin yan. Diba, amen? Glory to God. Takot magkamali. Ang mga harap nga mali dyan, aramidan mo. Mga subukan nga aramidan, tama ba? Istorya ni Manong ko na nga kaya kong gawin ito kahit hindi niya kayang gawin. Pero sabi niya, kaya kong gawin ito. Intry na nga, intry. Nagkamali siya, pero natuto. Madadayaw tayo po, kaya kung may pagkakamali tayo, nag-error tayo, mandigyo mo na desisyon tayo, huwag kang matakot, babangon tayo. Tano na dyan, tikitaan tayo, kung na dahil tirason, no, apay nga, maging tamad tayo. Kasi baka kamali, baka mali na naman ang aking gagawin. Anong samaan no magpag-aanda ka? Tanggapin mo, tanggapin natin ang ating mga pagkakamali. Para hindi yan ang rason na maging tamad tayo. Praise God. Palakpakan tayo ni Apo Diyos. Nakikinig ba kayo? Kikitaan daw mo lang kan. Madalay mo daw. Amen ba? Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Fear of failure. Takot sa pagkakamali. Takot magkamali. Kaya ayaw nilang magtrabaho. Diba? Ni Adan kini Eva. Di ba sabi ni Hiuba kay Adan at Eva, huwag yung kainin ito. Huwag yung galawin ito. Pero ano ang ginawa nila? Ginalaw nila ang ipinagbabawal ng Diyos. Idinaamod na ka nagkamalidang naglumangda. Yan. Nabainanda. Iso nga niya tinaramid da, nangaramid dati pandiling da, bulong ti alupa. Ya, bulong ti kumkumpormid jay dahil natakot sila. Ganun din si Cain at Abel. Ano ang ginawa ni Abel at Cain? Sino yung pumatay sa kapatid niya? Cain. Nung napatay niya ang kapatid niya, nagtago siya. Natakot siya. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Nasaan yung kapatid mo? Nagtago siya. Pero, pinakita ng ating Panginoon Diyos, nga ni Apo Diyos kat man nakabalin, glory to God. I-reveal na ni Bijay, kamali tayo. Ito importante, kinakailangan, magpakumbaba tayo. Hihingi tayo ng kapatawaran. Maladayaw ka Apo glory to God. Amen? So, ano nagkamali ka, huwag kang matakot. Hallelujah, glory to God. Huwag kang matakot sa mga failure mo. Hallelujah, ngamkit din ang mo nga nagkamali ka at mapabilid ka, manadayaw ka po. Susunod, sabi niya dito, letter F, susunod, sin. Maling pamumuhay, sin, basol, nakatagong kasalanan. Okay? Maling pamumuhay, paggugol ng oras sa mga walang kanais-nais. Maling kaibigan, isa pa yan. Glory to God.
Alam ko naman na lahat tayo ay palakaibigan. Sino ang maraming kaibigan? Pakitaas ang kamay. Awan kayo yun. Uray may isang. Pakitaas ang kamay. Kung may mga kaibigan ba kayo? Mga introvert kami. Mga introvert ba kayo? Hallelujah, glory to God. Huwag nating gugulin ang oras natin sa kanila na walang kabulukan. Kahit nangasawan, hindi masama ang makibarkada, pero dapat hindi yan ang cause na tayo ay magiging tamad sa buhay espiritual. Sabihin mo sa katabi mo, oo, tama yan. Palakpakan natin ni Apo Diyos mo na daw tapos yun. Hallelujah! Glory to God! Okay? Sin, and then susunod, depression. Maraming sanhi ng mga problema sa buhay, tulad ng karamdaman, pagkamatay o anuman, na mahabang paghihintay sa mga panalangin. Isa yan, madidepress ka. Mautuyan ka, di ba? Nagregat ka mo, right? Lord, napakatagal naman yung hinihintay ko. Ang tagal, Lord, na panalangin ko ito, pero hanggang ngayon wala pa. Ma-depress ka, di ba? Pero thanks God. Walang na minsan, ngayon na-allow ni Lord yan para sa atin, para lalong mapatibay ang ating pananampalataya. Cause of depression, cause of laziness, kahit mga sawan, isudadjay, at dali yung depression na mag-isa. Realidad yan. So mga kapatid, sabay kumatang, datayo amin, itiretumal daw, magkita tayo na dyan. Okay? Letter H, ano na dyan? Sumarunong? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Procrastination. Itagalog yun. Pagpapaliban. Naglayang mga pagpapaliban. Ginugol ka. Ginugol ka agad. Pagpapaliban. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng pagpapaliban? Ha? Manyana habit, di ba? Kahit nakasawan nga, aram nga, gawin ko na ito sana, pero mamaya na lang, bukas na lang. Monday, bukas na lang. Monday, Tuesday na bukas ko na lang gawin ito. Marami pang Pagpapaliban. Di ba? Kung kuntalan ako namin Ilocano. Totoo lang. Sa totoo lang napakahirap yung kung kuntalan. Pagpapaliban. Ano yung mga bagay na hindi pwedeng ipagpaliban? Sige nga. Manalangin? Kumain? What else? Mag-aasawa? Talaga guys, so nasa timanisip ko yung lessons ko ata, sino kaya ang mapalad? Praise God. Hallelujah, glory to God. Amen. Okay, so, balikan natin mga kapatid, ay sabi niya nito, dapat matanggal sa atin yan, yung pagpapaliban. Pagpapaliban. Madamdaman to atan. Mamaya na lang. Mamaya ko na gawin ito kasi may date ako ngayon. May pupuntahan akong mas importante. Yan ang isang cause ng laziness. Ipinagpapaliban mo lagi ang dapat mong gawin para sa ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na ngayon. Malalayo ako. Palakpakan tayo ni Apo Diyos. Okay? So, ano? 1, 2, 3, go. Basahin natin. Ito na, kawalan ng responsibilidad. Ito yung cause. Kawalan ng responsibilidad. Alam niyo, maraming Kristiyano na palipat-lipat ng church dahil iniiwasan ang responsibilidad, right? Tama ba yun, Lisa? Amen? Palipat-lipat ng church, sana wala dito. Palipat-lipat ng church dahil iniiwasan ang responsibilidad. Ayaw mag-commit. Ayaw mag-commit. Kaya no, dati kasi kanyayo dito bagbagaan yung maladayo tapoy, amen. Hallelujah, glory to God. Kasi pag walang commitment, umiiwas lang sa responsibilidad dyan, kaya tamad. Laging sadot. Dahil umiiwas sa responsibilidad. Maladayo tapo, glory to God. Kaya mga kapatid, hallelujah, glory to God.
una na dito ay sana mawala ito sa atin, kawalan ng responsibilidad. Ang kawalan ng tapang o kakayanang humawak ng responsibilidad, ito yung cause ng katamaran. Pabayangin. And then, pang-last, sabi niya dito, basahin natin, 1, 2, 3, go. Loving too much sleep. Grabe, alas nun na. Sino yun? May kasama ko dun sa likod. Alam sabi niya doon sa Proverbs, ingkakin ko ton sika ana sa doon. Sige turog pay, dalikap pay, wala na dyan yan. Maturog ka pay, dalikap pay. Dalakupit pay. Manadayaw ta ako spiritually speaking kakapsat, dagitikos. No apay nga sumadot ti tao. Glawin tibad ka po taturugan, batugan. Pastor, rumayan ko magigimo, nagladaw mga makariing. Pupunta sana ako, pastor, pero late akong nagising. Late naman matulog. Pagod. Naging pagod, kapipindot. Hallelujah, glory to God. Kaya, Pastor Agnelli, hallelujah. Kita ang nasunod kita naturong ng church ta bukan tayo tinulo na maladayaw tapo. Pero nantoy, loving too much sleep. Kahit nakasawan spiritually speaking, han tayo kumaga man naturog iti na spiritual maladayaw tapo. Palakpakan tayo ng amat ng okay, amen? Hallelujah. Praise God. Pangalawa, ibali, 10:40, malpasak to no 11:20. Hallelujah. Glory to God. Number 2, basahin natin 1, 2, 3, go. Steps in overcoming spiritual laziness. Okay? Step to overcoming spiritual laziness. Number 1, sabi niya, overcoming spiritual laziness by realizing that God created us to work. Yan. Na-realize ba natin na tayo ay pinanganak ng ating Panginoong Diyos? Naipanganak, tama ba? Pinanganak? Nayanak tayo? Pinanganak tayo sa espiritual. Nayanak tayo itibiyag nga na espiritual. Taang purpose para may gagawin tayo. Nagigets ba natin? Hala nga nagbaling ka Kristiyano, hala nga naayabang ka Kristiyano, tapnon, wala kang gagawin. Pero, tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos, pinaraswanan tayo ni Apo Diyos, ito ang nagte-church para may gagawin tayo. Agtrabaho tayo para Kanya na. Glory to God. Yun ang isang step para mabuksan natin ang katamaran sa buhay. Na-realize mo ba na may pinapagawa ng Diyos sa buhay mo? Amen? Pag na-realize natin yan, ibig sabihin, mawawala yung katamaran sa atin. Noon na tayo, kahit kung arami din dati, Apo, kahit kung arami din ito, Lord, gusto kong gawin ito, ibig sabihin, ma-realize mo, nakaparte ka sa trabaho ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, sabi niya dito, hallelujah, by repenting and changing on how you think. Tama ba? Nagbabawi tayo. Baliwan tayo diya kapang panunutan tayo. I-repent natin ang mga negative thinking kung minsan. Yung pwede natin gawin natin sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Positive. Tama? Positive thinking. Yung problema namin kathang ko nga kaya nga ramidan. Paano mo sinabi yan? Paano mo sasabihin na hindi mo kaya kung hindi mo gawin? I-start mo. I-start natin na gawin yan. Para makita mo yung resulta. Dahil sabi niya, kasama naman natin ang ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah! Glory to God! Overcoming spiritual laziness by repenting and okay, number 4. Number 3, overcoming spiritual laziness by having faith in acting or taking action para na dyan. Kailangan nga, adating masapor para ganyan. Glory to God. Hala na namatikan, wala kang ginagawa, ulitin ko, dapat may gagawin ka. By faith, may pamati ka, may pananampalataya, and then pakuyugan tayo mataramin, madadayaw tayo Apo, glory to God. Amen? Okay, susunod,
Hallelujah! By finding your purpose, nabanggit tayo di kita din, may sinusundan ka Typo error. May sinusundan kang plano. May sinusundan kang plano. Kasi pag may sinusundan kang plano, ibig sabihin marirestore, mawawala yung katamaran. Step by step. Tama ba, amen? Lunes, Kasita Ramidat. Martes, Kasita Ramidat. Miyerkules, Kasita Ramidat. Manadayo at kaapog glory to God. Iso nga, ito yung magbibigay ng inspiration sa'yo, sa atin, bilang isang Kristiyano, okay? May sinusundan kang plano. Glory to God. Number 5, 1, 2, 3, go! By seeking God's strength. Turn to God in prayer to gain strength. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So kung tamad kang manalangin, saan ka kukuha ng lakas? Wala, di ba? Amen? Praise God! Number 6. Wala na? By setting priorities. Matthew 6:33. Magtakda ng prioridad. Mali, sorry, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Sorry. Okay? By setting priorities. Kahit nangasawa nga dito yung prioridad tayo, amo tayo karamihan pala tayo tapo. Priorities. Amen? Number 5. Number 7. By finding community. Establish accountability within a community of faith to support your spiritual growth. Di ba binanggit tayo na Idil? Idilas nga nag-preach sa kada kayo. Kailangan nga, birukan na kita grupo, nga mabalin nga makatulong kanyang. Tapos mabukaw ni Jai, kinasadot. Nagmay-may sa kalangan ko na kanya yung Idil. Pag nag-isa ka lang, walang support sa mga kasamahan o galing sa mga kasamahan mo, anong mangyayari sa atin? Di ba? Madi-discourage tayo. Kaya take note mga kapatid, piliin natin ang ating mga kasama. Piliin natin yung mga kagrupo natin. Nakakatulong ba sila sa buhay spiritual o hindi? Kung hindi sila nakakatulong sa spiritual na pamumuhay, dapat magdesisyon ka, iwan mo na sila kung sila ang maghihila sa'yo sa buhay spiritual. Palakpakan tayo ni Apo doon sa inyo. Okay! By not letting your pride to overcome you. Okay? So kahit nasawan nga, hangko mga naging pride tayo, glory to God, iso iti mangibos kanya tayo. Huwag mong hayaan na ang pride mo ang lalamon sa'yo. Yun ang matinding word doon. Huwag mong hayaan na ang pride mo ang lalamon sa'yo. Iso timang kaan kanyang dali pride mo. Manglumas. Lahat naman tayo may pride, di ba? Amen! Pati ako may pride. Pero huwag natin hayaan na yun ang manglumas kanya tayo. Yun ang lalamon sa atin. Pag linamon ka ng pride mo, sigurado, walang mangyayari sa buhay natin. Glory to God. And then, pang last, sumarano, hallelujah, number 3. Consequence of lessons. Okay, ano? Consequence. Tama ba? Tama ba yung spelling consequence? Yes, right. Ano ibig sabihin na consequence? Resulta. Resulta ng pagiging tamad. ang pagiging tamad. Tama ba? Ikaw, Michelle, ano yung alam mo na resulta ng Maricel, ano yung alam mo na resulta ng katamaran? Sige, ganito ang gagawin ko nga. Sige, pinod man. Sabihin mo ito, ano yung alam mo na mangyayari kung ikaw ay tamad? Lack of knowledge from the Word of God. Okay, lack of knowledge from the Word of God. Hindi mag-grow. Okay. Ikaw, pastora, ano yung alam mo doon? Maliban doon sa kwan natin, yung consequence. Tumanglaw. Spiritually. Okay, pastora. Ano yun? Umanglaw. Consequence? Parang pagbulaklak ka na. Kinasaraw, yes. Ang hihina ka.
Consequence of laziness. Spiritual laziness. Yes, consequence. Parang, walang mangyayari sa'yo. You're just being dry. Kumutong. Walang mangyayari. So sabi nga, Kumutong spirit. laziness, consequence of laziness. Laziness leads to poverty. Lumukbog physical. Amen? Tama ba? Amen? Laziness leads to wasted talent and potential. Tama. Ibig sabihin, kung laging tamad ka, kung lagi kang hindi na nagagamit yung talent mo, ibig sabihin, wasted yan, walang silbi yan. Ibig sabihin, mawawala yan. Hallelujah, pumanglaw ka, tibiyag na Christian one. Yung talent mo, na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos, mawawala yan. And then, pangatlo, ito yung masakla. So, dahil ko na tayo nga, Then you in mangitulong kanya medya in hell. Mangitulak kanya medya in hell. Bakit? Kasi wala na eh, mawawala tayo eh. Yeah? Kaya mga kapatid, praise God. Matthew 5:30, basahin niyo man dyan. Tanong peso man lang di pagpagapunuhan. Praise God. Yun ang last verse natin. Mari tayo tapo, glory to God. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Praise God, hallelujah, hallelujah. Sige, dahil man nakabiro, Elisa please, pakibasa mo nila. Ito tayo mga Alisa. Matthew 30. Matthew 5 verse 13, Matthew hallelujah. 5:30, and if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Amen. Dahil yung context ng Medjay, basahin yung Medjay, kahit mga sahod nga, hallelujah, di kita nasa dot, ipakita ng Medjay, nga di kita yung magitulong kadapa dahil Medjay. Ang tanong, mga kaibigan o mga kapatid, sa oras nito, ang laziness ay nasa atin ba? Ang katamaran ba? Nararanasan natin. Kung nararanasan mo, nais ng Diyos na baguhin, ma-restore ang buhay natin espiritu. Nais ng Diyos na magpatuloy tayo ng pag-ikot sa Kanya. Willing tayo na magpakumbaba at sabihin natin, Lord, andito ako para maglingkod sa iyo. Padali, praise God, Apostol Pablo, hang kayo kumangag, balik na sa kaligid-ligid. Magbalik kayo kumangag kayo. Mature kayo mga tayo. Hinihiling ko na lang tayo naman. Praise God, hallelujah.